Napansin mo ba na kahit gatas at itlog lang ang nasa listahan mo, paglabas mo ng supermarket ay punong-puno na ang cart mo at butas na ang bulsa mo? Akala natin ay simpleng pamimili lang ang ginagawa natin, pero ang totoo, bawat hakbang mo sa loob ng tindahan ay planado. Mula sa lamig ng aircon hanggang sa amoy ng bagong luto na pandesal, may mga eksperto talaga na gumastos ng milyon-milyon para pag-aralan ang utak mo. Ang layunin nila? Siguraduhin na mas marami kang mabibili kaysa sa kailangan mo talaga. Ngayong araw, hihimayin natin ang mga sikretong diskarte ng mga supermarket dito sa Pilipinas na malamang ay hindi mo pa alam. Oras na para malaman mo kung paano kanila nakokontrol para hindi ka na basta-basta mabudol sa susunod mong grocery run. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa mismong entrance. Pansinin mo, pagpasok mo palang galing sa mainit na parking lot o kalsada, sasalubungin ka agad ng sobrang lamig na air conditioning. Hindi lang ito para maging komportable ka. Ayon sa psychology, ang biglaang paglipat mula sa init ng Pilipinas patungo sa Arctic na lamig ay isang paraan para mapababa ang depensa ng utak mo. Kapag naramdaman ng katawan mo ang ginhawa, mas nagtatagal ka sa loob. At habang mas matagal ka sa loob, mas malaki ang chance na may madampot kang hindi mo naman kailangan. Pagkatapos ng lamig, ano ang unang bumubungad sa iyo? Kadalasan yan ay ang mga sariwang prutas, gulay o kaya ay mga bulaklak. Tinatawag itong freshness halo effect. Kapag nakita ng mata mo ang matingkad na kulay ng mga sariwang pananim sa umpisa pa lang, ay nalilinlang ang utak mo na ang buong supermarket ay malinis, healthy at organic. Kahit na ang totoo ay pupunta ka lang naman sa aisle ng mga delata at sitsirya, ang freshness sa entrance ang nagbibigay sa iyo ng guilt-free feeling para mag-shopping. At huwag nating kalimutan ang mga shopping cart. Napansin mo ba na parang palaki na sila ng palaki? May dahilan yan. Kapag malaki ang cart mo, magmumukhang konti pa rin ang laman nito kahit naka-20 items ka na. Subconsciously, may urge tayo na punan ang mga bakanting espasyo bago tayo dumiretso sa cashier. Pakiramdam natin ay kulang pa ang binili natin dahil hindi pa puno ang sasakyan natin. Ngayon, pasok na tayo sa loob ng maze. Bakit nga ba ang mga basic na kailangan natin gaya ng bigas, itlog at manok ay laging nasa pinakadulo o pinakasulok ng store? Ito ang tinatawag na invisible maze. Pinupuwersa ka ng mga supermarket na dumaan sa tinatawag na temptation zones bago mo makuha ang kailangan mo talaga. Habang naglalakad ka papunta sa bigasan, mapapadaan ka sa mga chocolates, promo deals at mga bagong labas na produkto na wala naman sa plano mo. Alam mo ba na ang floor plan ng karamihan sa mga supermarket ay engineered para maglakad ka ng clockwise? Dahil karamihan sa mga Pinoy ay right-handed, mas madali para sa atin na kumuha ng mga gamit sa shelf habang lumiliko. Hindi lang yan, tingnan mo rin ang sahig. Minsan, ang mga tiles sa mga mamahaling aisle ay mas maliliit. Bakit? Dahil kapag dumadaan ang cart mo sa maliliit na tiles, mas mabilis ang tunog ng click nito. Sa pandinig mo, parang mabilis kang naglalakad kaya ang tendency mo ay mag-slow down. Kapag bumagal ang lakad mo, mas marami kang tinitingnan. At syempre, mas marami kang binubulsa. Dahil nalaman na natin kung paano nila tayo pinapabagal gamit ang musika at amoy, dumiretso naman tayo sa usapan tungkol sa mga istante o shelves dahil dito talaga nangyayari ang tunay na warfare para sa pera nyo. Napansin nyo ba na ang mga paborito ninyong brand ng kape o gatas ay laging nasa tapat mismo ng inyong paningin? Sa mundo ng retail, may tinatawag silang eye level is buy level. Ibig sabihin, ang mga kumpanyang handang magbayad ng malaki para sa pwesto ang inilalagay sa bahagi kung saan hindi mo na kailangang maghanap. Ang mga mas murang brand o kaya ay yung mga sachet na mas tipid ay madalas na itinatago sa pinakaibaba o sa pinakaitaas na bahagi. Sinusubukan nilang gawing tamad ang inyong mga mata para ang unang mahablot nyo ay ang produktong mas mahal. Pero hindi lang tayong mga matatanda ang target nila dahil pati ang mga bata ay kasama sa kanilang plano.
Kung titingnan nyo ang mga aisle ng cereal, chocolates at mga makukulay na biscuits, mapapansin nyo na ang mga produktong may cartoon characters o sobrang tamis ay nakalagay sa mas mababang level. Bakit? Dahil iyon ang saktong eye level ng mga bata na nakaupo sa loob ng shopping cart o naglalakad sa tabi nyo. Ginawa ito para madaling makita at mahawakan ng mga bata ang gusto nila, na mauuwi sa tinatawag na pester power o yung pangungulit sa inyo hanggang sa mapabili na lang kayo para lang hindi na sila mag-tantrums sa gitna ng grocery. Isa pang diskarte na dapat nyo ring bantayan ay ang mga bulk displays o yung mga nakatambak na produkto sa dulo ng bawat aisle. Madalas nating isipin na kapag nakatambak at may malaking sign na sale o promo, ay automatikong mas mura na ito. Ang totoo, minsan ay mas mahal pa ang unit price ng mga ito kumpara sa mga nakalagay sa regular na estante. Ginagamit lang nila ang sense of urgency para isipin nyo na kailangan nyo nang kumuha bago pa maubos, kahit na ang totoo ay hindi naman talaga kayo nakakatipid. At syempre, ang huling bahagi ng ating paglalakbay ay ang checkout counter o ang tinatawag na checkout gauntlet. Napansin nyo ba kung bakit laging masikip at makitid ang mga lane sa bayaran? Hindi lang yon dahil sa kakulangan ng space. Sinasadya iyon para hindi na kayo magbago ng isip. Kapag nandoon na kayo sa pila at bigla nyong naisip na hindi nyo pala kailangan ng isang item, mahihirapan na kayong lumabas o ibalik ito dahil nakakaharang na kayo sa ibang tao. Para maiwasan ang hiya ay itutuloy nyo na lang ang pagbili. Habang naghihintay kayo sa pila, mapapalibutan kayo ng mga maliliit na bagay gaya ng candy, baterya at chewing gum. Ito ang mga low-friction items. Pagkatapos ng mahabang oras ng pag-iisip at pagpili sa loob, pagod na ang utak nyo o ang tinatawag na decision fatigue. Sa puntong ito, mas madali na kayong mapabili ng maliliit na bagay bilang reward sa inyong sarili o pampalipas oras habang naiinip sa pila. Lahat ng ito ay kalkulado hanggang sa huling sentimo na ilalabas nyo sa inyong wallet. Bukod sa mga nakikita at nararamdaman nyo sa loob ng physical store, ang modernong supermarket rin ngayon ay gumagamit na rin ng teknolohiya para mas lalo kayong mapasunod sa gusto nila. Napansin nyo ba na halos lahat ng malalaking grocery ay mayroon ng sariling mobile app o kaya ay loyalty card? Akala natin ay simpleng paraan lang ito para makaipon ng points o makakuha ng kakaunting discount. Pero ang totoo, ang mga programang ito ay ginagamit para kolektahin ang inyong behavioral data. Alam nila kung anong oras kayo madalas mamili, anong brand ng gatas ang binibili nyo, at kung gaano kadalas kayo maubusan ng sabon. Sa pamamagitan ng mga data na ito, kaya nilang magpadala ng mga personalized na push notifications sa phone nyo sa saktong oras na alam nilang kailangan nyo nang bumalik sa tindahan. Ito ay isang digital na palatandaan na tinitiyak na hindi nyo sila makakalimutan. At bago nyo tuluyang lisanin ang cashier, mapapansin nyo rin ang mga digital screens na nagpapakita ng mga flash deals. Dahil pagod na ang inyong utak sa pagdedesisyon sa loob ng halos isang oras, mas madali na kayong maniwala sa mga instant discounts na ito kahit hindi nyo naman kailangan ng produkto. Ang tawag dito ay decision fatigue. Kapag ubos na ang mental energy nyo, mas bumababa ang inyong disiplina sa pera at doon nila ipapasok ang mga huling tukso bago kayo tuluyang magbayad. Ang bawat sentimo na nadadagdag sa inyong bill ay bunga ng mga dekadang pag-aaral sa kung paano gumagalaw ang isip nating mga mamimili. Sa huli, ang supermarket ay hindi lang isang lugar para bumili ng pagkain. Ito ay isang laboratorio kung saan tayo ang subject ng kanilang experiment. Mula sa disenyo ng sahig hanggang sa algorithm sa inyong cellphone, lahat ay ginawa para mapagastos kayo ng higit sa inyong kailangan. Pero ngayong alam nyo na ang mga sikreto sa likod ng mga naglalakihang shelves at mababangong pasilyo, mas magiging mapanuri na ba kayo sa susunod ninyong pagbisita? O sa tingin nyo ba ay masyadong magaling ang kanilang sistema para malabanan nyo ang tukso ng bawat sale at promo? Sa susunod na hahawak kayo ng shopping cart, tandaan nyo na bawat hakbang nyo ay may nagmamasid at may nagpaplano. Kayo, ano sa tingin nyo ang pinaka-epektibong diskarte na nagpabili sa inyo ng gamit na hindi nyo naman talaga kailangan? I-comment nyo ang inyong mga naging karanasan sa ibaba para mapag-usapan natin at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe
para sa mas marami pang updates gaya nito.